Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay, sa lahat po ng dako na nabot po ng tinig na inyong lingkod. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito, at naway inyo pong itoon ang inyo pong pakinig, ang inyo pong pansin, samantalang kayo po ay kumakain o anuman po inyong ginagawa. Naway bigyan po ninyo ng panahon ang atin pong pag-aaral na ito. Bago po natin simulan ang atin pong pagtalakay, tayo po muna ay manalangin. Ama namin na ang tahanan po ay nasa kitaasan ng mga langit. Kami po ay lumalapit sa inyo pong banal na harapan at amin pong hinihiling ang inyo pong patnubay sa pamagitan po ng banal na Espiritu. Naway amin pong maunawaan ang mga mahalagang mensahe na nais po ninyong ipaunawa sa bawat isa sa amin, at lalo na sa mga taga-subaybay na nais makaalam ng katotohanan. Naway tulungan po kami na ipasakop sa inyo ang amin pong mga sarili at ang amin pong mga dating mga kaalaman o anumang mga naitanim sa aming isipan, na kung ito man po ay taliwas sa inyo pong katuruan, naway kami po ay maging handa na ito po ay aming isa-isang tabi at sumunod sa inyo pong banal na kalooban para sa bawat isa sa amin. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ngayon po mga minamahal na mga kapatid, ay atin pong tatalakayin ang talata na matatagpuan sa Exodus 16 talatang 23 patungkol po sa araw ng paghahanda. Atin po nga alamin kung ito po ba ay doon lamang sa panahon ng paglalakbay ng mga Israelita sa ilang, o kung ito ba ay nagpapatuloy maging sa Kanaan at maging sa panahon ni Ellen White at maging sa panahon natin ngayon. Kaya nawa sa atin pong mga kapatid ng mga Sabbath keepers, anuman pong relihiyon kayo naroroon, naway kayo po ay magbigay ng pansin sa atin pong pag-aaral na ito, lalo na sa mga naniniwala sa mga sulat ni Ellen G. White. Ay atin pong pag-aralan ng mabuti ang context ng talatang ito, at kung ito ba ay talagang umiiral pa rin hanggang sa panahon natin ngayon. Babasahin po natin sa Tagalog version itong Exodus chapter 16 verse 23. Ang sabi po ay ganito: At kaniyang sinabi sa kanila, ito ang sinalita ng Panginoon, bukas ay takdang kapahingahan, banal na sabat sa Panginoon. Ihawin ninyo ang inyong iihawin, at lutuin ninyo ang inyong lulutuin, at lahat na lalabis ay itago ninyo sa ganang inyo na inyong itira hanggang sa kinabukasan. Yan po ang tagubilin ng Diyos sa bansang Israel, na sa pamagitan ni Moises ay naipabatid sa kanila ang mensaheng ito, na sa araw lamang ng paghahanda ay doon na po gagawin yun pong pagluluto para sa araw ng Sabat, kasi sa kinabukasan na takdang kapahingahan sa Panginoon, banal na Sabat sa Panginoon, ay wala daw pong gagawin na pagluluto. Kaya nga sabi rito ay kanilang ititira hanggang sa kinabukasan yun pong nailuto na sa araw ng Biyernes. Sa talatang ito, wala tayong mababasa letra por letra na ipinagbawal talaga na magluto sa araw ng Sabat. Ano po? Ang sinabi lang, magluto na sa araw na paghahanda. Ano? Yun ang konsepto dito, kasi ang sabi rito, ito ang sinalita ng Panginoon, bukas ay takdang kapahingahan, banal na sabat sa Panginoon. Ihawin ninyo ang inyong iihawin, at lutuin ninyo ang inyong lulutuin. Kailan ito mangyayari? Ibig sabihin, yung araw na mauuna bago yung kinabukasan. Ay ano daw yung kinabukasan? Banal na sabat sa Panginoon. Ibig sabihin, yun pong pagsasagawa ng mga gawaing ito, na pagluluto, ito man ay pag-iihaw o anumang uri ng pagluluto,
ito po ay dapat ng isagawa sa araw pa lamang ng Biyernes o ika-6 na araw. Yan po ang araw ng paghahanda, mga minamahal na mga kapatid. Sa makatuwid, ay hindi ipinapahintulot ang pagluluto sa araw ng Sabat. Bagaman walang letra por letrang nakalagay dito na bawal magluto sa araw ng Sabat. Kasi ipinag-utos na ng Panginoon na dito sa araw na ito, bago dumating yung Sabat, ay lutuin na ang lahat ng lulutuin. At yun pong matitira ang kakainin kinabukasan sa banal na araw ng Sabat ng Panginoon. At talagang merong ititira. Kaya nga doon sa pagpapaulan ng Diyos ng mana ay nagiging doble. Yun pong ipinapaulan o ipinapadala ng Diyos sa ika-6 na araw, sapagkat yun nga ay araw ng paghahanda. At kapag araw ng Sabat ay wala pong nalalaglag na mana, sapagkat yun po ay talagang panahon ng pamamahinga at wala pong mangyayaring pagluluto, mga kapatid. Mahirap po bang lutuin itong mana? Ay mahirap din nga lutuin ito. Sapagkat sinasabi nga na ito'y binabayo pa. At sa panahon nila ay talagang mahirap din ang pagluluto. Gumagamit ng kahoy kumpara sa panahon natin ngayon na advance ng technology. Pero aalamin natin kung yun ba ay dun lang ang context. Ito bang katotohanan ito ay time condition lang na para lang doon sa pagkakataong yun? O ito ba ay hindi pwedeng baguhin ng mga kaganapan, panahon man o pangyayari? Aalamin po natin, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon ay babasahin natin ang nakasaad sa Exodus 20, talatang 8 hanggang 11. Ang sabi ay ganito: alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka, at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Pansinin natin ang nakasaad dito sa verse 9. Anong klaseng gawain po ang dapat gawin sa loob ng 6 na araw? Ang sabi rito ay lahat ng iyong gawain. Ibig sabihin, yun pong gawain sa 6 na araw ay hindi po natin pwedeng gawin sa araw ng Panginoon. Anong ibig sabihin dyan? Anong klaseng gawa yun na hindi pwede gawin sa araw ng Panginoon? Yung tinatawag na sariling gawa. Ang sabi rito, ang lahat ng iyong gawain. Yan po yung pangsariling gawain na hindi po angkop gawin sa araw ng Panginoon. Ay baka sabihin naman ng iba, ay paano yan? Sa loob ng 6 na araw ay kumakain kami. At iba pang ginagawa. Kung kumakain, ibig sabihin ay meron ding ibang ginagawa. Ayun ba ay hindi pwede gawin sa araw ng Sabat? Wala pong sinabi ang banal na kasulatan na tayo ay mag-fasting o mag-ayuno sa araw ng Sabat, mga kapatid. Kaya ang ibig sabihin po nito, yun pong mga pwedeng ihanda para sa araw ng Sabat, yun po ay dapat nang gawin sa araw ng Biyernes, upang sa araw ng Sabat ay hindi na po gawin yung mga pansariling gawain na kung saan ay nakapaloob dyan yung pagluluto, paliligo, yung mga hanap buhay, at iba pang mga gawain na hindi na kailangan gawin sa araw ng Sabat kung ito ay magagawa namang ihanda sa araw ng Biyernes. So ang konsepto po dito, mga kapatid, yun pong mga magagawa na sa araw ng Biyernes, kagaya ng pagtatahi, pagpapakintab ng sapatos, at pagpapagupit, at iba pang mga gawain na pansarili. Yan po ay hindi na dapat gawin sa araw ng Sabat. Kung hindi mo na isagawa yan sa araw ng Biyernes, ay di hayaan mo na ganun, na hindi mo na plancha yung damit mo, kung hindi mo talaga na plancha. Kasi yan ay para sa atin, sa ating gawain. Kasi ang 6 na araw ay para sa atin. So marami po tayong araw upang ipaghanda para sa Sabat. Yun pong ika-6 na araw, yun lamang yung special preparation day.
Kaya ngayon pong pagluluto sa araw ng Sabat ay hindi po pwedeng gawin kasi merong special preparation day. Yun pong Friday, mga kapatid. At dito po, mga kapatid, ay nakapaloob din yun pong pagbabawal sa atin pong mga hayop o kaya sa ating mga katulong na sila ay magtrabaho sa araw ng Sabat. Kaya kahit na hindi Hudyo sa panahon nila, kahit na hindi Israelita o Hudyo, ay hindi po pwedeng magtrabaho sa araw ng Sabat. Kaya ganun po kahalaga ito pong tamang pahingilin ng araw ng Sabat. At kaugnay nga sa pagluluto sa araw ng Sabat, ay hindi mo pwedeng paglutuin sa araw ng Sabat yung iyong katulong. Ngayon ay babasahin natin ang nakasaad sa Exodus 35 verses 1 to 3. Kaugnay sa tanong na ang pagbabawal ba na magluto sa araw ng Sabat ay ibinigay lamang sa Israel doon sa ilang. Ang sabi dito sa Exodus 35 verses 1 to 3. At pinulong ni Moises ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel at sinabi sa kanila, ito ang mga salita na iniutos ng Panginoon na inyong gagawin. 6 na araw na gagawa, datapwat ang 7 araw ay ipangingilin ninyo, isang Sabat na takdang kapahingahan sa Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na iyan ay papatayin. Verse 3. Huwag kayong magpapaningas ng apoy sa inyong buong tahanan sa araw ng Sabat. Yan ang context po nito, mga kapatid. Doon pa sa ilang ay ipinagbawal na po ang pagpapaningas ng apoy sa araw ng Sabat. Ibig sabihin, bawal pong magluto sa araw ng Sabat. Yan po ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Dito sa Exodus 12 verse 16, ito yung tinalakay natin patungkol po sa pagluluto sa araw ng Sabat, kung ito ba ay pwedeng gawin o hindi. Kasi nga ay ito ang ikinakatuwiran ng ilang mga mangaral na pwede raw magluto sa araw ng Sabat, kasi may nababasa Exodus 12 talatang 16 na sa unang araw ay may banal na pagkakatipon at sa 7 araw ay may banal din pong pagkakatipon. At ang kanila kagad conclusion ay yun daw pong 7 araw na yun ay Sabat. At sinasabi nga dito na wala kayong ibang gagawin liban sa inyong makakain. Yun lamang daw ang pwedeng gawin ng mga Israelita. Pero wala pong nakasaad sa talatang ito na pwede magluto sa araw ng Sabat. Kundi ang context nito, mga kapatid, ay wala silang ibang trabahong gagawin talaga sa loob ng 1 week na yan, kundi sila ay magsagawa ng pista ng Panginoon. At sa unang araw ay sila po ay merong banal na pagpupulong, ganun din sa 7 araw, pero hindi yun Linggo at Sabado. Hindi Linggo yung unang araw at yung 7 araw hindi rin po yung Sabado. Ayon sa context nito, kasi ito po ay Passover. Not necessarily na yun po ay Sunday ang first day, at ganun din ang 7th day ay hindi po yan yung 7th day Sabbath of the week. At isa pa na dapat nating tandaan tungkol dito sa Exodus chapter 12 verse 16, ito po ay once a year lang nangyayari. Hindi po yan weekly. Kaya hindi po ito papasa bilang katuwiran na pwede nang magluto sa araw ng Sabat. Kasi kung i-assume natin na ito talaga ay nagpapahintulot na magluto sa araw ng Sabat, ibig sabihin, yearly mo lang yan gagawin. Tuwing Passover lang. Ay ngayon, tayo ba ay pwede pang magdiwang ng Passover? Hindi na po. Sapagkat si Kristo'y naipako na bilang ating Passover. Kaya ito hindi ito matibay na rason para tayo ay magluto sa araw ng Sabat. At yung context nga nito ay hindi rin nagpapahintulot na magluto sa araw ng Sabat, sapagkat kung sasabihin natin na ito'y nagpapahintulot magluto sa araw ng Sabat, ito ay magiging contradiction doon sa Exodus chapter 35 verse 3, mga kapatid. Kaya dapat nating unawain ang Biblia ayon sa pagpapaliwanag nito sa kanyang sarili. Kasi ang mga talata ng Biblia, ito'y merong mga nakaugnay na mga talata na nagpapaliwanag sa ideya ng banal na kasulatan.
Hindi natin ito dapat lapatan ng ating sariling interpretasyon na ayon sa ating sariling pangunawa. Kaya sa atin pong pag-aaral na ito ay atin pong titimbangin ng mabuti kung ano ba talaga ang itinuturo ng Panginoon ayon sa banal na kasulatan. At kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan ayon sa katuruan ng Panginoon at hindi ayon sa ating sariling pagpapaliwanag. Kaya dapat ay wala tayong maging bias dito. Ating aalamin yun pong context nito mga kapatid. So maliwanag ang context ng Exodus chapter 12 verse 16. Ito po ay yearly Sabbath. Ito po ay yun pong Feast of Unleavened Bread. Doon din ay isinasagawa yun pong Passover mga kapatid. Hindi po yan weekly Sabbath. Kaya hindi yan nagpapahintulot na magluto at wala ring salita doon o pangungusap man na nagsasabi na pwedeng magluto sa araw ng Sabat. Kaya ang atin pong babasihan ay yung thus saith the Lord. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon? Meron bang sinabi na pwede nang magluto? O yun lang mga tagapagturo ang nagsasabi na pwede nang magluto? Kaya sa atin po, lalo na sa mga tagapakinig lamang, ay mainam na inyo pong timbang-timbangin ang mga pangaral at sinasabi ng mga tagapagturo sapagkat ang sabi ng Panginoon sa John 7:17, kung ang sino man ay nagnanais na gumanap sa kanyang kalooban ay dapat niyang malaman ang turo kung ito ba ay nagmumula sa Diyos o kung ako ay nagsasalita sa ganang aking sarili. Kaya maliwanag po mga kapatid na kung nais nating malaman ang kalooban ng Diyos ay dapat suriin natin yung aral, hindi yung nakapakinig tayo ay pwede na daw magluto sa araw ng Sabat. Ayon dito sa Exodus chapter 12 verse 16. Pero kapag susuriin mo mabuti, ay yearly Sabat pala yan. Ay ibig sabihin kung totoo nga na pwede magluto, ay di once a year ka magluluto sa araw ng Sabat. Kaya lang hindi pa rin papasa sapagkat wala ngang sinasabi sa context nito na pwede pong magluto sa araw ng Sabat mga kapatid. Meron pong paghahanda ng pagkain, yun ay sa loob ng 6 na araw. Yun po ang sinasabi doon, wala kayong ibang gagawin maliban sa inyong makakain. Ibig sabihin, doon yan sa working days. At meron nga preparation day o special preparation day, yun pong Friday, mga kapatid. Kaya, bagaman meron silang pagpupulong sa buong sanglinggong yan, o merong pista pala ng tinapay na walang libadura sa buong sanglinggong yan, at wala silang ibang gagawin maliban sa makakain nila. Pero pagdating ng ika-6 na araw ay susundin nila yung nakasaad sa Exodus chapter 16 verse 23 na yan po ay umiiral pa rin sa panahong yan. Kasi nga maging sa panahon ni Ellen White, umiiral pa yan. Kaya kung sasabihin ng mga tagapagturo na yun pong Exodus chapter 16 verse 23 ay hanggang dun lamang sa paglalakbay sa ilang, ay mali na. Kung sasabihin hanggang dun lang at kung sasabihin nila na ito ay inalis na pagdating sa Kanaan, mali po mga kapatid. Kasi nga, panahon ni Ellen White ay ito'y umiiral. Paano natin sasabihin na ito ay winala na pagdating sa Kanaan? Kaya wala pong basihan na winala na ang utos na yan o yun pong tagubili na yan patungkol sa tamang pag-iingat ng araw ng Sabat. Yan po ay nananatili pa rin maging hanggang sa ating panahon ngayon. Ngayon ay ating babasahin ang nakasaad naman dito sa aklat ng mga bilang, Kapitulo 9, talatang 5. Ito'y nabasa na rin natin kahapon pero nais kong ulitin para mabigyang din ang patungkol nga doon sa Exodus chapter 12 verse 16 na yun po ay hindi nagpapahintulot na magluto sa araw ng Sabat. Kasi kung ang katuwiran ay doon lamang sa ilang yung pagbabawal magluto sa araw ng Sabat at pagdating daw sa Kanaan ay doon na ipinahintulot ang pagluluto sa araw ng Sabat at ang ikinonektang talata ay yung Exodus chapter 12 verse 16. Yan po ay contradiction na. Bakit? Kasi yung Exodus chapter 12 verse 16 yan ay Passover at naroon din yung Feast of Unleavened Bread. Kailan ba nila yan sinimulang ipagdiwang? Pagdating ba doon sa Kanaan? Hindi po, kasi doon pa lamang sa Egypt mga kapatid ay kumain na sila
nung paskalam at nung mapapait na mga gulay at maging nung tinapay na walang libadura. At nung pagdating naman nila sa Sinai, doon sa wilderness ng Sinai mga kapatid, sila po ay nagdiwang din ng Passover na yan. At kabilang na po dyan yung Feast of Unleavened Bread. Kaya, ginagawa na nila yan doon. Ang tanong, doon ba sa ilang pwede silang magluto sa araw ng Sabat? Gamit yung talata ng Exodus chapter 12 verse 16? Hindi po mga kapatid, sapagkat sa Exodus chapter 35 verse 3 ay bawal silang magpaningas ng apoy doon po sa ilang, kaya hindi po papasa yung Exodus chapter 12 verse 16 bilang rason daw na pwede na magluto sa araw ng Sabat. Malayo po mga kapatid, yun po ay out of context. Kaya dito po mga kapatid sa sinasabi naman sa The Review and Herald, November 13, 1888, paragraph 8, ang sabi po ay ganito: The Lord has not changed, neither has He removed the sanctity from His rest day. Ang Panginoon daw po ay hindi nagbago, ni Kaniya mang inalis ang kabanalan mula sa kanyang araw ng kapahingahan. So wala pong naalis mga kapatid. Isang tuldok o kudlit, wala pong naalis sa utos ng Panginoon. Kaya yun pong pagbabawal na yun na magluto sa araw ng Sabat, yun po ay bahagi ng ika-4 na utos. Huwag kang gagawa ng iyong gawain sa araw ng Sabat. Kaya nga merong preparation day, yun ay nakapaloob doon sa working days. Hindi po pwedeng gawin sa araw ng Panginoon. Kasi yung 7-day Sabbath, ang sabi sa Exodus chapter 20 verse 10, the Sabbath of the Lord. So yun po ay Sabbath ng Panginoon. Sa Isaiah chapter 58 verse 13 naman, ang sabi doon ay my holy day. The holy of the Lord. Yan po ang mga phrases doon na tumutukoy po doon sa Sabat, na yun pong araw ng Sabat ay araw ng Panginoon, banal na araw ng Panginoon, kaya hindi natin ito pwedeng panghimasukan mga kapatid. At yun pong alituntunin na nakapaloob doon, hindi po nagbago maging sa panahon natin ngayon. Kaya itong pangungusap dito, ang sabi rito, the Lord has not changed. Mga kapatid, ibig sabihin, nangyari noon at nagpapatuloy hanggang sa ngayon. So, maliwanag po na kung paanong yan ay ipinangilin ng mga Hudyo ng tama ang araw ng Sabat, ay ganun din sa panahon natin ngayon. Hindi po nagbago yung pong paraan ng pahingilin sa araw ng Sabat. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, ay sa Hudyo lang yan, kasi nakaraan na yan. Ay mali po mga kapatid. Yun pong ideya dito sa pangungusap nating binasa, ang Panginoon daw po ay hindi nagbago. Hindi niya inalis yun pong kabanalan ng kanyang banal na araw. At unawain pa natin ng mabuti ang ilan pang mga passages dito sa Patriarchs and Prophet naman, page 296, paragraph 1. Ang sabi ganito: God requires that His holy day be as sacredly observed now as in the time of Israel. The command given to the Hebrews should be regarded by all Christians as an injunction from Jehovah to them. Napakaliwanag po nito mga kapatid. Hindi lang pala para sa mga Hudyo. Ano po ang sabi rito? Hinihiling o ipinag-uutos ng Diyos na ang kanyang banal na araw ay ingatan o ipangilin na may kabanalan ngayon, kagaya sa panahon ng Israel. Ang utos na ibinigay sa mga Hebreo ay dapat na pahalagahan ng lahat ng mga Kristiyano bilang utos mula kay Jehovah para sa kanila. The day before the Sabbath should be made a day of preparation, that everything may be in readiness for its sacred hours. Ito po ay unawain natin mabuti. Hindi lang tayo basta-basta magbabasa. Isa sa faculty of the mind, yun pong tinatawag na meditation. Kinakailangan nating i-digest, kung baga sa pagkain na ating kinakain, kailangan i-digest natin ano ba yung sustansya na taglay. At dito sa ating binasang ito, ano ba yung mensahe ng Panginoon na taglay nito para sa atin? Ang sabi rito,
yun pong tagubilin para sa mga Israelita patungkol sa Sabat ay dapat ding ingatan ngayon ng lahat ng mga Kristiyano. So hindi po nagbago yan mga kapatid. Hanggang ngayon, walang sinabi si Ellen White na time frame kung hanggang kailan yun. Ito po ay para sa lahat ng Kristiyano sa lahat ng panahon. Hindi sinabing sa panahon lang nila. Kundi ito po ay para sa lahat ng Kristiyano. Ibig sabihin, hanggat mayroong Kristiyano, ay dapat pong ipangilin ang Sabat ayon sa paraan ng pahingilin na ibinigay ng Diyos sa bansang Israel. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yun pong pangingilin, yun pong nakapaloob doon sa 10 utos. Yun pong pagpataw ng parusang kamatayan kagaya ng pagbato, wala yan sa 10 utos. At hindi rin yan kasama doon sa kautosang umiiral pa rin pagkatapos na si Kristo'y mapako sa krus. Nung si Kristo'y napako na sa krus, wala na yan yung pagbato. Pero yung tamang paingilin ng Sabat, kagaya nung pagbabawal magluto, umiiral pa rin yan. Sa makatuwid, yun po'y bahagi ng 10 utos. Isang tuldok o kudlit ng kautusan ay hindi mawala sa kautusan sa anumang paraan. Paano natin mapapatunayan? Ay si Ellen White nga mismo ang nagpapatotoo na sa panahon niya ay bawal magluto sa araw ng Sabat. Ibig sabihin yun pong pagbabawal na yun na magluto sa araw ng Sabat ay yun po'y bahagi o tuldok o kudlit ng ika-4 na utos mga kapatid. Kaya hindi po pwedeng mawala. Kaya kung meron pong mga magtuturo na yan po ay nawala na, ay kaduda-duda po ang ganong katuruan sapagkat wala pong salita ng banal na kasulatan na nagpapahintulot nito. Ngayon, pansinin natin ang nakalagay dito sa huling pangungusap ng Patriarchs and Prophets, page 296, paragraph 1. The day before the Sabbath should be made a day of preparation, that everything may be in readiness for its sacred hours. Ito po ay general truth mga kapatid. Ito po ay applicable noon, applicable din hanggang sa ngayon. Ito po ay universal truth. Ang sabi rito, ang araw bago ang Sabat ay dapat gawing araw ng paghahanda upang ang lahat ng mga bagay o ang lahat ng gawain ay maihanda na para sa banal na mga oras nito. Napakaliwanag po mga kapatid. Lahat, hindi sinabing ihahanda mo lang yung iluluto mo o sabihing hihiwain na yung mga lulutuin para sa Sabat ay doon na lang lulutuin. Hindi ka daw napagod, hindi raw laborious. Pero hindi po yun ang sinasabi dito. Hindi natin dapat baluktutin yung nakalagay sa passage. Ang sabi rito, meron pong araw ng paghahanda bago ang Sabat. Bakit? Bakit meron paghahanda? Upang ang lahat, that everything may be in readiness for its sacred hours. Yan, upang ang lahat daw po ay maihanda na para sa mga banal na oras nito. Ibig sabihin, bawat oras sa araw ng Sabat, ito po ay banal. Yun pong mga gawain na para sa atin ay hindi natin dapat gawin sa araw ng Sabat. Kaya sabi pa rito sa Bible Echo, February 13, 1899, paragraph 7. The command is, bake that ye will bake today, and sit that ye will sit, for tomorrow is the rest day of the holy Sabbath. That day is not to be given to the cooking of food, or pleasure seeking, or worldly employment. O pansinin natin ito mga kapatid. Ano daw yung utos na binabanggit dito? Yun pong sinasabi na lutuin ninyo ang inyong lulutuin o ihawin ninyo ang inyong iihawin sapagkat bukas ay araw ng pamamahinga, banal na Sabat sa Panginoon. Yan po yun mga kapatid. Kaya ang sabi rito, ang araw na iyan, ibig sabihin yung Sabat, ang araw na iyan na hindi dapat gamitin sa pagluluto ng pagkain. Meron bang sinabi dito na pwede magluto basta yung iluluto mo ay madaling iluto? Ano ba, magpapakulo lang ng gulay? Pwede ba yon? Wala pong sinabing ganun mga kapatid. Ang sabi rito,
lahat ng pagluluto dapat nang maisagawa o lahat ng gawain na dapat nang maihanda sa araw ng Biyernes para sa Sabat dapat na pong matapos, dapat nang gawin. Napakaliwanag po, ano ang sabi rito? That day is not to be given to the cooking of food or pleasure seeking or worldly employment. So maging yun pong pagluluto ng pagkain, ito po ay hindi dapat gawin sa araw ng Sabat. Ang tanong, ito ba ay utos lamang para sa mga Hudyo? Hindi po. Ang tanong pang isa ay sino yung author nito? Sino yung nagsasalita dito? Sa anong kapanahunan nabubuhay sila? Sa panahonan ni Ellen White, ano ho? Itong Bible Echo mga kapatid. So sa panahon po ni Ellen White ito. At ang mensahe rin ng Panginoon kay Ellen White ay bawal pong magluto sa araw ng Sabat. Sa makatuwid, maging sa panahon ni na Ellen White, bawal magluto sa araw ng Sabat. Kaya hindi po totoo na pagdating ng mga Israelita doon sa Kanaan ay pinahintulutan na sila magluto sa araw ng Sabat. Yan ay taliwas sa itinuturo ng Biblia at ng Spirit of Prophecy. At ang sabi pa rito, explain your work and its purpose to your children and let them help themselves and their parents in their preparation to keep the Sabbath according to the commandment. Ayan, sa panahon ni Ellen White, ano daw yung sinasabi ron na kapag araw ng Biyernes naghahanda ka na para sa Sabat, hindi ka na magluluto? Anong sabi rito? Yun daw po ay pagsunod yun daw po ay pangingilin ng Sabat ayon sa utos. Kaya napakaliwanag po nito mga kapatid, na yun pong tamang pangingilin ng Sabat ayon sa utos, ito po ay hindi nagpapahintulot na magluto sa araw ng Sabat as a general rule mga kapatid. Yan po ang mensahe na yan. At isa pa, ang sabi rito, sa Bible Echo, February 13, 1899, paragraphs 2 and 3, God desired to see whether or not they would keep the Sabbath holy. The Lord told the children of Israel that this work must be done on the preparation day, Friday. On that day, they were to bake that which they would bake, and sit that they would sit. The Word of God comes down through the ages to this time. Yan, ibig sabihin yun pong tagubilin ng Diyos na yun, na sa araw ng Biyernes, yun po yung dapat nilang gawing araw ng paghahanda. Yun pong lulutuin ay doon na isasagawa. Ang sabi rito, yun pong utos ng Diyos na yun, yung salita ng Diyos na yun, ito po ay umaabot maging hanggang sa ating kapanahunang ito. Kaya napakaliwanag po mga kapatid na yun pong pagluluto sa araw ng Sabat ay talagang hindi po pinahihintulutan ng ating Panginoon. Kaya nga maging yung mga pioneers ng mga SDA o mga Sabadista, hindi po sila nagluluto sa araw ng Sabat mga kapatid. Kahit dito sa Pilipinas, yung mga matatandang mga Sabbath keeper, sila po ay hindi nagluluto sa araw ng Sabat. Kaya tama po yun mga kapatid. Yun ay natutunan nila mula sa mensahe ng Diyos kay Ellen White. Hindi po nagbabago ang mensahe ng Panginoon. Pero ang sabi nga dito sa context, the Word of God comes down through the ages to this time. Ayan, anong taon ito? 1899. Ang tanong, 1899 lang ba yun? O para sa huling kapanahunan? Para sa Remnant Church? Ito po ay para sa Remnant Church mga kapatid na mabubuhay sa huling kapanahunang ito. Kaya maliwanag po mga kapatid na ito pong pagbabawal na ito na magluto sa araw ng Sabat, ito po ay hanggang sa ating panahon ngayon. At kung tayo hahanap ng dahilan o rason para makapagluto sa araw ng Sabat, ay anong dahilan ang ating makikita? Sa dinami-dami ng mga ebidensya, mga talata mula sa Biblia at passages mula sa Spirit of Prophecy, ang ikakatuwiran lang ba natin ay yung moderno na ang panahon kaya pwede na magluto? Ang sabi ng sulat ni Ellen White, tayo ay dapat manampalataya based on the weight
of evidence. Ngayon, kung ilalatag natin yung mga ebidensya mula sa Biblia at espiritu ng hula, sa mga sulat na Ellen White, napakarami ng mga passages at mga talata na kumukontra sa pagluluto sa araw ng Sabat. Tapos ang ikakatuwiran lang natin ay yung modernong panahon na meron ng advanced na technology. Alin ang mas matimbang doon sa dalawa, mga kapatid? Yun bang salita ng Panginoon o yung sa modernong panahon na yun lang ang dahilan na one click na lang daw madali na magluto kasi hindi na daw laborious? Hindi po yung laborious ang usapin doon. Ang sabi doon, lahat ng pwede mong maihanda sa araw ng Biyernes dapat nang ihanda. Kaya nga yung pagluluto sa araw ng Sabat, hindi mo na dapat gawin sa araw ng Sabat sapagkat meron ng araw ng paghanda. At isa pang problema dito, kung ang atin lamang dahilan ng pagluluto sa araw ng Sabat ay yung advanced technology, ay mas lalo tayong mapapahiya sa Panginoon. Mga kapatid, bakit? Sapagkat yung mga Israelita nga na mahihirapan sila maghanda para sa araw ng Sabat, sapagkat noon ay talagang kahoy ang ginagamit. At kagaya nga ng kanilang ginagawa, binabayo pa. Yun pong mana. Kung nagagawa nga nila na maghanda sa araw ng Biyernes para sa Sabat, gaano pa kaya tayo sa panahong ito na advance ng technology? Mas mahiya naman tayo na hindi tayo makapaghanda, na mas madali ngang maghanda. Yan, kaya dapat doon tayo lulugar sa tamang lugar. Hindi natin gagawing dahilan yung advanced technology para gawing rason na pwede na magluto sa araw ng Sabat. Lalo tayong mapapahiya sa harapan ng Panginoon. Kasi yung mga Israelita nga, nag-ingat ng utos ng Diyos na sila po'y nasa panahon na mahirap ang sitwasyon o kalagayan. Pero nagawa nilang makapaghanda. Tayo, bakit tayo magluluto sa araw ng Sabat na wala namang sinabi ang Panginoon? At yung paglago ng teknolohiya, hindi yun para gamitin nating dahilan para ating sirain o labagin ang utos ng Panginoon, kundi dapat ngang makatulong sa atin yon upang tayo'y mas mapadali ang paghahanda ng mga pagkain sa araw ng Biyernes para sa araw ng Sabat. Kaya dito po ang sinasabi sa Adventist Review and Sabbath Herald, April 23, 1857, page 196, paragraph 20. We are differently situated. We live in an age when the race has become comparatively feeble, and in the cold season of the year, we would kindle a fire on the Sabbath as an act of mercy and necessity, the same as we would water an ox or a horse, or lift a sheep from a pit. Such acts the Lord of the Sabbath pronounced lawful, but it is evidently wrong and a violation of the Sabbath to neglect to make those necessary preparations for the rest of the Holy Sabbath, which can be consistently made on the 6th day. The Sabbath law did not oblige the Jews to suffer either cold or hunger, neither does it us, for the law is holy, and the commandment holy, just and good. Napakaliwanag po ng sinasabi rito, mga kapatid, na sa atin pong kapanahon ng ito, na iba na yung ating sitwasyon. Pero bagaman iba na yung ating sitwasyon, ang tanong ay, pwede na ba tayong magluto sa araw ng Sabat? Hindi po, walang sinasabi dito sa passage na to na pwede tayong magluto sa araw ng Sabat. Ang sabi rito, tayo ay nabubuhay sa kapanahunan na kung saan ang lahi ng tao ay naging kapansin-pansin ng mahina. At sa panahon ng taglamig, sa loob ng isang taon, merong taglamig tayo sa isang taon. Ang sabi rito, ay maaari tayong magpaningas ng apoy sa araw ng Sabat bilang gawa ng kaawaan at pangangailangan. Ano yung context doon? Para ba magluto? Hindi po. Yun ay para magpainit, kagaya nung sa mga fireplace sa ibang lugar. Meron pong fireplace. At sa atin naman dito, kung talagang matindi ang lamig, ay pwede pong magpaningas ng apoy. Sa araw ng Sabat. Hindi para magluto, kundi para hindi lamigin. Yun pang point dyan. Pero kung kaya pa naman ng kumot, bakit ka pa magpapaningas ng apoy? Pero sa mga lugar na talagang hindi nakakayanin ng kahit na makapal na
mga kasuotan at kinakailangan ang apoy, ay kailangan po yun. Hindi po kasalanan mga kapatid. Yun po ay kagaya lamang ng paghango sa mga hayop na nahulog sa hukay sa araw ng Sabat. Yan po ay hindi bawal mga kapatid. At yun po ay lawful. Ibig sabihin ay ayon sa utos. At sabi pa rito, but it is evidently wrong and a violation of the Sabbath to neglect to make those necessary preparations for the rest of the Holy Sabbath, which can be consistently made on the 6th day. Yan, ito naman po ay kapansin-pansin talaga at malinaw talaga na mali kung tayo po ay magiging pabaya na maghanda para sa araw ng Sabat. Yun pong maaari na nating gawin ng regular sa araw ng Biyernes, pero pinabayaan natin na hindi magawa bilang paghanda sana para sa araw ng Sabat. Kung atin pong gagawin na tayo maging pabaya, ang sabi rito, yun po'y paglabag sa araw ng Sabat. Ngayon ay babasahin pa natin ang mga nakasaad dito naman sa Patriarchs and Prophets, page 296, paragraph 3. Ito po'y patungkol pa rin doon sa Exodus chapter 16 verse 23. Kung yun ba ay bahagi ng ika-4 na utos o hindi. Ang sabi rito, in the circumstances connected with the giving of the manna, we have conclusive evidence that the Sabbath was not instituted as many claim when the law was given at Sinai. So hindi daw po totoo na ang Sabat ay ibinigay lamang doon sa bundok ng Sinai. Ibig sabihin, bago pa sila dumating sa Sinai, sila po ay nangingili na ng Sabat, kasi nga yun po ay doon po sa pagpapaulan ng Diyos ng mana ay naipakita na po doon yun pong kabanalan ng araw ng Sabat. Kaya nga sabi dito, before the Israelites came to Sinai, they understood the Sabbath to be obligatory upon them, in being obliged to gather every Friday a double portion of manna in preparation for the Sabbath. When none would fall, the sacred nature of the day of rest was continually impressed upon them. So napakaliwanag po na yun pong kabanalan ng araw ng Sabat ay patuloy na binigyang diin sa kanila sa pamagitan po nung mana. Ibig sabihin, sa araw ng Biyernes, doble po ang manang ipinapadala ng Diyos, at sa Sabado'y walang bumabagsak. Ibig sabihin, bawal talaga magluto sa araw ng Sabat. At nung merong mga lumabas upang manguha ng mana, ang sabi ng Panginoon, how long refuse ye to keep my commandments and my laws? Ang sabi niya ay, gaano katagal na kayo ay magiging masuwayin, o gaano katagal ninyong tatanggihan na sundin ang aking mga utos at ang aking mga kautusan. At ito pa po ang maliwanag na passage ng Spirit of Prophecy. God's Health, April 1, 1898, paragraph 15. Ang sabi rito, no cooking should be done on that day. The instruction which God gave to Israel should not be disregarded. Napakaliwanag po nito mga kapatid, ano? Yun daw pagluluto, hindi dapat gawin sa araw ng Sabat. Walang pagluluto, no cooking should be done on that day. Hindi sinabing kapag hindi laborious yung pagluluto ay pwede. Ang sabi rito, no cooking should be done on that day. Ibig sabihin, walang rason na pwede magluto. Kaya yung assumption o palagay na pwede magluto dahil sa advance ng technology, one click na lang, ayon po ay nababaliwala ng passage na ito. Kasi ito po ay pangkalahatan ang tinutukoy. Madaling klase man ng pagluluto yan o hindi, yan po ay ipinagbabawal ng Panginoon. Ang sabi rito, napakaliwanag, no cooking should be done on that day. At yun ba'y para sa Israel lang? Ang sabi sa sunod na pangusap, the instruction which God gave to Israel should not be disregarded. Ano daw po yung ibinigay na tagubilin sa Israel na hindi natin dapat na baliwalain? Ang sabi sa kasunod, kinote yung Exodus chapter 16 verse 23. Bake that which ye will bake today, and sit that ye will sit, for tomorrow is the rest of the holy Sabbath unto the Lord. Napakaliwanag po mga kapatid, hindi nawala, nananatili sapagkat ito'y bahagi
ng ika-4 na utos. Ito ay kabilang sa binding claims of the law. At sa sunod na pangusap, God meant what He said when He gave these directions. And shall we, who are presenting to the people the claims of the divine law, break that law ourselves merely to please the appetite? God forbid. Napakaliwanag po nito mga kapatid na kung ano daw po yung ibig sabihin ng Diyos na kanyang sinabi, kaugnay po dun sa mga panuntunan na yun. Ang sabi rito ay, yun po ay talagang ipinapabatid ng Panginoon. Yun ang kanyang ibig sabihin. Kung ano yung kanyang sinabi. Nalutuin ang dapat lutuin sa araw ng Biyernes, sa araw ng Sabat, wala na pong pagluluto. Kaya ang tanong dito, tayo ba mismo ay sisira ng kautusan para lamang paluguran ang ating panlasa? Huwag nawang mangyari. Sabi dito, God forbid. Ipinagbabawal ng Diyos. Yun ang sabi rito. Ano ang context nito? Ano daw yung law na nabibreak kapag tayo nagluto ng Sabat? O nagluto sa araw ng Sabat? Ano? Ibig sabihin nabibreak po yung o nalalabag natin ang utos ng Diyos kapag tayo nagluto sa araw ng Sabat. Sa makatuwid, kung nalalabag yun pong araw ng Sabat kapag tayo nagluto sa araw ng Sabat, ay bahagi po ng ika-4 na utos, yun pong pagbabawal na magluto sa araw ng Sabat. Kaya hindi po pwede natin gawing dahilan rin yung sinasabi na inalis na nga yung batas na batuhin ang lumalabag sa araw ng Sabat. Kaya sabi ng iba kung bawal magluto sa araw ng Sabat, bakit hindi nyo binabato sa araw ng Sabat yung mga nagluto sa araw ng Sabat? Hindi po yun mga kapatid ang ideya o sinasabi ng Panginoon. Ang inalis lang ay yun pong batas na pagbato sa mga taong lumalabag sa araw ng Sabat. Pero umiiral pa rin po yun pong tuldok o kudlit ng ika-4 na utos. Nakasalanan pa rin po yung pagluluto sa araw ng Sabat. Kaya nga si Ellen White mismo ang nagpapatotoo sa kanyang mga sulat na sa kanyang kapanahunan, tapos nang si Kristo'y naipako sa krus, ay sinasabi pa rin niya na ang pagluluto sa araw ng Sabat ay paglabag sa utos ng Diyos. Kung yun po'y paglabag sa utos ng Diyos, ibig sabihin yun po ay tuldok o kudlit ng kautosan ng Diyos, sapagkat ang lilipas lamang ng mga utos ay yun pong mga utos na hindi naiiral pagkatapos na si Kristo ay maipako sa krus, ay yung pagbato sa mga taong lumabag. Yan ba'y umiiral pa pagkatapos na si Kristo ay maipako sa krus? Hindi na po. Kaya maging sa panahon ni Ellen White, hindi binabato yun pong mga nagluluto sa araw ng Sabat. Pero sa panahon ni Ellen White, maliwanag pong sinabi niya na ang pagluluto sa araw ng Sabat, ito po ay paglabag sa utos ng Diyos. Kaya napakaliwanag po mga kapatid na yun pong pagluluto sa araw ng Sabat, ito po ay tuldok o kudlit o bahagi ng utos ng Diyos. Kaya kung sino po ang lalabag nito at ituturo na ito po ay wala na. Ano ang sabi sa Mateo 5, talatang 17 hanggang 19? Sa talatang 19, ang sabi doon, kung sino man magturo na inalis na yung tuldok o kudlit ng kautusan ng Diyos, siya'y tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Kaya hindi po tayo dapat basta-basta maniwala sa mga pangangaral. Dapat nating suriin, maging itong isinare ng inyong lingkod, inyo pong pag-aralan mabuti upang kayo mismo ang makapagpatunay kung kayo ba'y dinadaya. Kasi maraming mga nangangaral ngayon na maaring makapandaya. Kasi nakahula din yan sa aklat ng Mateo na maraming bulaang mga mangangaral ang lilitaw sa huling mga araw. Kaya tayo po ay dapat na maging maingat mga kapatid. Dito pa ay maliwanag din sinasabi sa Adventist Review and Sabbath Herald, April 23, 1857, page 196, paragraphs 19 and 21. Ito ipapaliwanag dito mga kapatid kung bakit doon sa ilang sila ay bawal magpaningas ng apoy. Pero bakit pagdating sa Kanaan pwede sila magpaningas ng apoy? Ang tanong dito mga kapatid, pagdating ba nila sa Kanaan, pwede na sila magluto sa araw ng Sabat? Kasi ipinahintulot na sila ay magpaningas ng apoy. Yun ba ang context nun?
Kasi kapag sasabihin natin na pwede na magluto sa araw ng Sabat dahil ipinahintulot yung pagpapaningas ng apoy, ay dapat meron tayong malinaw na basihan. Ano ba talaga ang sinasabi ng Panginoon tungkol dyan? Babasahin natin yung context para maunawaan natin ng malinaw. Hindi yung basta may nabasa tayo, pwede na magpaningas ng apoy. Pagdating sa Kanaan, ay nag-conclude agad tayo, pwede na magluto sa araw ng Sabat. Eh hindi pala yun ang ibig sabihin. Eh dapat tayo po'y maging maingat. Ang sabi rito sa Adventist Review and Sabbath Herald, April 23, 1857, page 196, paragraphs 19 and 21. Ang sabi po ay ganito: The Israelites, while in the wilderness, did not need fires on the Sabbath day. So doon sa unang pangungusap, ang sabi, ang mga Israelita, samantalang sila'y naroon sa ilang, sa wilderness, hindi nila kailangan ng apoy sa araw ng Sabat. Anong dahilan kaya bakit hindi nila kailangan ng apoy? Ang sabi rito, they were in a mild climate. Ano daw ang dahilan kung bakit hindi sila nangailangan na magpaningas ng apoy sa araw ng Sabat? Sapagkat yung klima daw po doon sa ilang ay katamtaman lang. They were in a mild climate. Their food was rained down from heaven, and their clothes were miraculously preserved. Yan po ang pagproteksyon ng Panginoon sa kanila. At sa parito, sa Psalms 105 verse 37, kaugnay dun sa passage na yon, there was not one feeble person among their tribes. So wala pong mahina o masasakitin na tao sa kanilang mga tribo. Kaya nga, kung ikukumpara naman natin sa panahon natin ngayon, yung nabasa natin passage kanina, ay iba na yung ating kalagayan ngayon. Tayo ay marami na sa atin ang masasakitin. Kaya pwede nang mag-init ng pagkain. Magpaninga sa araw ng Sabat, initin yung pagkain na ihanda na. At saka, doon sa mga malalamig na lugar, yung mga mahihina ang katawan ay baka magkasakit kung hindi magpapaningas ng apoy. Yun po ang context dito mga kapatid. At sabi pa rito, for them, under such circumstances, to have kindled a fire on the Sabbath would have been an open violation of the Sabbath law. O napakaliwanag po nito mga kapatid. Kaya hindi papasa dito, yun pong Exodus chapter 12 verse 16, na ang context nun ay doon pa rin yun sa ilang. Isinasagawa na nila yung Passover at yung Feast of Unleavened Bread na merong first day na Holy Convocation at 7th day na Holy Convocation. Eh walang lugar yung Exodus chapter 12 verse 16 para magpahintulot na magluto sa araw ng Sabat, sapagkat sabi rito, nung sila'y nasa wilderness, for them, under such circumstances, to have kindled a fire on the Sabbath would have been an open violation of the Sabbath law. Napakaliwanag po nito, na nung sila daw ay nasa ilang, sa wilderness, ang magpaningas ng apoy sa araw ng Sabat ay maliwanag na ito'y hayagang paglabag sa araw ng Sabat o doon sa batas patungkol sa araw ng Sabat. Kaya paano sila magluluto doon? Kahit nagamitin natin yung Exodus chapter 12 verse 16, hindi po yun papasa para gawing rason na pwede na magluto sa araw ng Sabat. Kasi yun ay doon pa sa wilderness, umiiral na. Kaya nga sa Sinai, sila'y nagdiwang na nun. Ibig sabihin, naisagawa na yun. Yun pong first day na Holy Convocation at 7th day na Holy Convocation, na wala silang ibang gagawin kundi ang kanilang makakain. Hindi po yung nagpapahintulot na sila'y magluto sa araw ng Sabat. Kasi maliwanag ito at hindi pwede po yan na mag-contradict mga kapatid. Ngayon, sa panahon naman natin ngayon, ano ang sabi rito sa paragraph 21? But for us to kindle fires in summer or winter, expressly to cook food on the Sabbath, that it may be warm and better indulge the appetite, is no less a sin than the cooking of the manna on the Sabbath in the wilderness. Napakaliwanag po nito mga kapatid. Hindi nagpapahintulot na tayo ay magluto sa araw ng Sabat. Sa ngayon, sa panahon natin ngayon, hindi pa rin pwedeng magluto sa araw ng Sabat
yan man ay summer or winter. Ibig sabihin, panahon man ng tag-init o taglamig, bawal po tayo magluto sa araw ng Sabat. Ano? Maliwanag ang sabi rito. Kung tayo po'y magpapaningas ng apoy sa tag-init o taglamig, sa layunin lamang na magluto sa Sabat upang maging mainit, ibig sabihin bago yung ating pagkain para mas masarap ang kain, sabi rito, ito ay katumbas ring kasalanan, kagaya ng pagluluto ng mana doon po sa ilang sa araw ng Sabat. Kaya napakaliwanag po nito mga kapatid na talagang hindi po ipinapahintulot ang pagluluto sa araw ng Sabat. Kaya yun pong Exodus chapter 16 verse 23 ay talagang hindi po yan nawala. Dito pa sa Spiritual Gifts Volume 3, 253, paragraph 2. Those who neglect to prepare for the Sabbath on the 6th day and who cook food upon the Sabbath violate the 4th commandment and are transgressors of God's law. Itong unang pangungusap muna ang atin pong bigyang pansin. Unawain natin mabuti. Ang sabi rito, yung mga nagpapabaya na maghanda para sa Sabat sa ika-6 na araw at nagluluto ng pagkain sa Sabat ay lumalabag sa ika-4 na utos at mga manlalabag sa utos ng Diyos. Ngayon, ang tanong mga kapatid ay, ano yung tinutukoy ditong paghahanda? Sinasabi ba sa passage na ito na ang ihahanda mo lang ay yung pagkain na iluluto mo para sa Sabat? Ang sinasabi ba dito ay ang kasalanan ay yung hindi ka nakapaghanda ng iluluto mo para sa Sabat? Yun ba ang sinasabi dyan? Hindi po. Kasi ang sabi rito, yun pong mga nagpapabaya ng maghanda para sa Sabat doon sa ika-6 na araw at nagluluto sa araw ng Sabat. Bakit nagluto sa araw ng Sabat? Sapagkat hindi sila nakapaghanda sa ika-6 na araw. Ano pong sinasabi ng banal na kasulatan? Sila po ay lumalabag sa ika-4 na utos at mga mananalangsang sa utos ng Diyos. Hindi po sinasabi dito mga kapatid na yung mga nagpapabaya na maghanda ng iluluto para sa Sabat. Hindi po yun. Iba ang ideya nun. Ano? Kailangan unawain natin yung context at ikumpara natin sa ibang passages kung ano ba talaga ang sinasabi nito. Ano, hindi pwedeng babaluktutin natin para mapaboran yung atin pong sariling pananaw. Dapat kung ano po yung nakasulat, ayun po ang ating susundin at ituturo. Ano? Mabuti sana kung wag na nating ituro kung mali yung ating naunawaan. Ay ang problema kung ituturo mo pa sa iba, mali na nga yung iyong naunawaan, ayan po'y napakalaking kasalanan sa harapan ng Diyos kasi nang damay ka pa ng iba. Eh kung para sa iyo pwede magluto, ay wag mo na ituro sa iba. Ano? Dito po ay maliwanag naman talaga na hindi po ipinapahintulot ang pagluluto sa araw ng Sabat sapagkat ito po ay paglabag sa utos ng Diyos. Kaya kinakailangan po ay certain sound. Dapat tiyak yun pong mensahe mga kapatid. Yan po ang dapat nating bigyang pansin. Hindi pwedeng ang katuruan ay pwede magluto, pwedeng hindi. Depende sa iyo. Hindi po ganyan ang mensahe ng Panginoon. Ang mensahe ng mga lingkod ng Panginoon ay certain sound. Tiyak pong mensahe mga kapatid. Kaya dito po, ang binibigyan din yun pong paghahanda. Kaya kung ikukumpara nga natin doon sa binasa natin kanina, no cooking should be done on that day. Doon sa Sabat, no cooking. Hindi sinabing kapag may naihanda ka na, nahiwa mo na, iluluto mo lang sa araw ng Sabat, ay pwede na. Wala pong ganong sinasabi mga kapatid. Ang sabi, no cooking should be done on that day. Doon po sa Sabat. At kailan po isasagawa? All cooking should be done on Friday. So napakaliwanag po nito mga minamahal ng mga kapatid. At isa pa sa mahalagang passage na sinasabi rito sa Review and Herald, September 27, 1881, paragraph 4. The law of God is as immutable as the throne of Jehovah. It will maintain its claims
upon all mankind in all ages, unchanged by time or place or circumstances. Ngayon, ang tanong dito sa sinasabi sa binasa natin kanina, no? Sa Spiritual Gifts, Volume 3, 253, paragraph 2, kapag nagluto ka sa araw ng Sabat, nalalabag mo ba yung utos ng Diyos? Nalalabag mo. Ibig sabihin, yun pong pagbabawal na magluto sa araw ng Sabat, yan po ay tuldok o kudlit ng ika-4 na utos. Yan po ay bahagi ng 10 utos. Ano? Ay napakaliwanag po dito. Lahat ng claims ng kautusan ng Diyos. Ang sabi dito sa Review and Herald, September 27, 1881, paragraph 4, the law of God is as immutable as the throne of Jehovah. It will maintain its claims upon all mankind in all ages, unchanged by time or place or circumstances. Ayan, kaya yun mang sirkumstansya o yung panahon o lugar na pinagdaanan ng mga Israelita ay kakaiba sa sirkumstansya natin ngayon. Pareho lang po ang binding claims ng utos ng Diyos. Ipinagbabawal pa rin po ang pagluluto sa araw ng Sabat. Kaya ito po ay napakaliwanag, mga kapatid. Yun pong pagbabawal magluto sa araw ng Sabat, ito po ay universal truth, unchanged by time, place, or circumstances. Hindi po yan lumipas. Kaya nawa ito po ay naging maliwanag sa bawat isa sa atin ang patungkol sa tamang paingilin ng Sabat, na hindi po tayo dapat na magluto sa araw ng Sabat o ano pa mang ibang gawain na hindi po dapat gawin sa araw ng Sabat. At tayo naway magkaroon ng sapat na paghahanda para sa banal na araw ng Sabat. Kaya nga, bilang panghuling passage ay nais kong basahin itong sinasabi sa Testimonies Volume 4, page 248, paragraph 1. A partial observance of the Sabbath law is not accepted by the Lord, and thus a worse effect upon the minds of sinners than if you made no profession of being a Sabbath keeper. The Lord means what He says, and man cannot set aside His commands with impunity. The example of Adam and Eve in the garden should sufficiently warn us against any disobedience of the divine law. Ang sabi rito, ang partial, ibig sabihin yung bahagya lang, hindi lubos, na pangingilin ng Sabat, o yung pong hindi lubos na pangingilin ng utos tungkol sa Sabat, ito po hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. At ito po merong mas masamang epekto sa isipan ng mga makasalanan kaysa hindi ka mag-angkin na ikaw ay Sabbath keeper. At sabi pa rito, ibig sabihin ng Panginoon kung ano yung sinabi niya. Ano? At sabi rito, hindi po pwedeng baliwalain ng tao ang kanyang mga utos na para bang sila'y malayang labagin ito. Ang halimbawa ni Adan at Eva doon sa halamanan ay sapat nang magbibigay sa atin dapat ng babala laban sa anumang paglabag sa banal na utos. Kaya nawa po ay naging maliwanag sa atin ang atin pong pagtalakay na ito patungkol po sa Exodus chapter 16 verse 23, na ito po ay binding pa rin hanggang sa panahon natin ngayon, na ito po hindi nagpapahintulot na magluto sa araw ng Sabat. At ang gawaing ito ay hindi po para i-promote ang legalism, kundi ito po ang paraan upang atin pong ipangilin na may kabanalan ang araw ng Sabat, sapagkat yun po ang sinasabi ng Panginoon na atin pong ipangilin ang kanyang banal na araw at kikilalanin natin siya bilang siya ang ating tagapagpabanal. Huwag po nating iisipin na sa ating tamang pangingilin ng Sabat ay tayo'y magkakamit ng kaligtasan. Hindi po yun ang itinuturo ng Biblia. Ang itinuturo po ng Biblia ay ipangilin natin ng banal ang araw ng Sabat upang ating makilala ang Diyos na nagpapabanal sa atin. Kaya ang papuri at kapurihan ay palagi po nating ibabalik sa ating Panginoon, hindi sa ating sariling pagsusumikap na sumunod sa kanyang kalooban. Kaya nawa ay naging maliwanag po ang atin pong pagtalakay na ito. Bilang pagtatapos, tayo po ay manalangin.
Ama namin ng tahanan po ay nasa kaitaasan ng mga langit. Maraming salamat po sa amin pong natalakay patungkol po sa inyo pong banal na araw ng Sabat. Naway amin pong maipangilin na may kabanalan ang inyo pong banal na araw. Tulungan po kami na palaging umasa sa inyo pong mga banal na salita, sa inyo pong paggabay na ito po ang aming sundin, hindi po ang kung ano mang sinasabi ng sino mang mga tagapagturo sa anumang level ng pagkadalubhasa ang kanilang naabot, kundi kami na po tulungan ninyo. Kami po inyong gabayan ng inyong pong banal na espiritu at naway udyukan kami na magkaroon ng pusong handang sumunod at magpasakop sa inyong pong kalooban. Ipagpatawad na po ang amin pong mga pagkukulat at pagkasala. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong paikinig, mga minamahal na mga kapatid. At naway kayo po ay nabindisyonan ng mga mensahe mula po sa ating Panginoon. Atin pong ibalik ang papuri at pasalamat sa atin pong Panginoon. At ang inyo pong lingkod, Brother Jumel Gain, ay pansamantalang magpapaalam.